blessings unfold. May tatlong bagay po that we will give account to God, and God expect our faithfulness. When we talk about stewardship, bilang inaaring ganap natin na ang ating buhay at ang lahat ng meron tayo ay pahiram lamang ng Diyos, we give account to God and we give portion of it to our Lord Jesus Christ. Again, God is a generous God. Inaaring ganap natin na sa Diyos ang lahat, but there are portions that belongs to God. When it comes to giving our time, our talent, and even our treasure, we are accounted, and God expects us to be found faithful. The Bible taught so many things about giving. The Bible teaches about giving and generosity constantly, with the word give appearing over 2,100 times in the Bible. Pagbibigay, paghahandog, sakripisyo. Numerous verses covering its principle, it emphasizes the core of our faith, our love to God, worship, not just offering, but also cheerful, sacrificial, generous giving to those in need, and for the function of God's work. Sa 38 pong parables ni Jesus Christ, 16 po ang patungkol sa pagbibigay. Jesus deals with the subject of money, possessions, or giving, which represent a significant portion of His teaching. Hindi dahil kailangan ng Diyos, kundi ito yung naging paraan ng Diyos upang dumaloy ang pagpapala. Why blessings unfold? Bakit may pagpapala sa pagbibigay ng ating oras, ng ating kalakasan, maging ng ating mga pagpapalang kaloob ng ating Panginoon? Blessings. I want to give on the word, emphasis on the word blessing. Wag na po parating na natin ano yung mga hindi magandang naghihintay, ano yung mga hindi blessing pag hindi tayo naging faithful. Ang gusto kong makita po natin sa umagang ito ay ano yung pagpapala, kasi mas magandang motivation yun kaysa makita natin or gawin natin ang mga bagay dahil lamang po sa alam nating mga hindi magaganda. Tingnan natin ang mga pagpapala. Sa atin na lang pong iglesia, it's been years since I teach giving. In fact, hindi na kailangan. Sapagkat nakikita ko na marami ang natuto, pinagpala ang ating iglesia. But for the sake of our newcomers and attenders, and for the sake of those mga nagkaroon tayo ng pagkukulang sa Panginoon, I want to share yung mas malalim na dahilan kung bakit natin kailangan maging tapat sa Panginoon. Because the Bible taught so much how to unfold God's blessing, and it is through giving. I remember when I started to become your pastor 2016, isa sa aking mga review, hindi lamang ang mga ministries, kundi ang pinansyal ng ating iglesia. Just how the government, pag may mga transitions, tinitingnan ang mga budget, at kung ano pa man, tiningnan ko ang pinansyal ng ating iglesia. At ito ang nakita ko sa isa na dapat matutunan upang pagpalain pa ang ating iglesia. Purin po ang Panginoon, nagsimula ang church na ito na wala. Way back then, nakita ko sa record ng ating Sister Lenny, ang ating General Secretary, na patong-patong na mga lumang papel, nandyan pa rin, pwede nating buklatin. Ang mga kauna-unahang offering, alam ng Kuya Brian, ng ating church, umaabot tayo ng monthly offering, 23 pesos. Nagsimula rin po sa wala ang iglesyang ito. Pero papaanong nagbukas ang pintuan ng pagpapala ng iglesia, ang mga membro noon, hindi pa ganun pinagpapala, wala pang trabaho. It is through generosity and faithfulness in giving. Hanggang sa naglaon ng panahon, before I became your pastor, tinitingnan kong offering pinagpala, 20, 30,000, 50, 100,000. Hanggang sa dumating po sa almost nag-half million na. Hanggang sa almost ma-reach na po yung million. It sounds good, but there's more. We can do more. Inaral natin, tiningnan natin, ano pa yung kaya ng ating potential ng ating iglesia. When I became your pastor, kung matatandaan nyo, 2016 ako huling nagturo ng giving. I give emphasis to it. I challenge you, nagkaroon po ng significant change in our offering.
2016, we reached our second time in the church that we reached 1 million offering. 2017, 1.6. 2018, 1.8. 2019, 2 million offering. Nagkaroon po ng pandemic, bumaba ang ating offering, which is reasonable. Unti-unti po tayong nakababawi sa ating pong offering. Next, 1.3, 2022, 1.5, 2023, 1.9, at 2024, we reach 2 million offering. But last year, 2025, for the record history of our church, we reached a 3 million offering. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagsimula po tayo sa 25 pesos, but the Lord bless our church, not just because of our time, our talent, but we even learn how to give faithfully and sacrifice for our treasures. No donations, no coming from outside, only for us. At kung titingnan po natin ang ating iglesia, mga kapatid, maaaring titingnan, paano natin nakaya ito, ngunit ito po ay sa pagpapala ng Panginoon. And we see significant changes from our church. Mapalad ang mga henerasyon ngayon, hindi nyo na naabutan na kayo ay nagwo-worship na nasa tulda lamang. Hindi nyo na naabutan na nagwo-worship kayo na ang inyong mga takong ay lumulubog sa mga buhangin. Hindi nyo na naabutan na pag umuulan, nababasa ang mga mananampalataya. Hindi na natin naabutan na kung saan wala tayong malamig na pananambahan, walang mga TV, walang mga transportasyon. Because God unfolds the message, the blessing in our church through our generosity and through our giving. Sapagkat ito po ang susi ng pagpapala ng ating Panginoon at napatunayan sa ating iglesia, hindi lang sa ating iglesia, maging sa individual ng bawat isa. Pinagpala na ng Panginoon ang ating church, ang ating mga sasakyan, hindi na po natin alam kung saan ipaparking sa labas. Hindi natin alam, meron tayong mga bahay, meron tayong mga napagpaaral at iba pa. Kasabay ng pagpapala sa iglesia, yung pagpapala sa bawat individual, sapagkat blessing unfolds through giving. The Bible teaches us about giving and generosity constantly. Luke chapter 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Blessings unfold through giving. Magbigay kayo. Malakay chapter 3 verse 10, dalhin niyo ang inyong buong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking sambahan o ng aking tahanan. At ang sabi po, ang blessing, subukin niyo ako sa bagay na ito, kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. There are many verses which signifies the blessings in giving. Hindi dahil kailangan ng Diyos, kundi ito po ang susi ng pagpapala ng Diyos. Now, I come up to summarize the principles in the Bible and from the experience of our church. Yung mga principles na natutunan po natin, how to unlock the blessings of God at ano po yung mga principles in giving. Maring sa mga bisita, it sounds strange sa inyo. Bakit po mga finances ang pinag-uusapan ngayon? Bihira lang po namin itong dinidil. At lahat naman po ng iglesia ay meron pong pinag-uusapang pera. Hindi lang po maliwanag bakit nagbibigay at saan napupunta. Kaya maganda po na magkaroon tayo ng kalinawan upang mas malalim ang ating pagkaunawa sa pagbibigay. Practical principles in giving. 25. Tingnan natin kung makakailan tayo ngayon. Amen? Are you ready? Are you ready to unfold God's blessings? Number 1 principle for me, ang pinakang mahalaga pagdating sa pagbibigay, wala pong pilitan, bukal dapat sa loob. Amen? Sabi ng Bible, every man according to his heart, so let him give. Not grudgingly, wag yung parang napipilitan, necessity, kasi kailangan, kasi sabi daw po ganito, ito daw sabi ng Bible, pag hindi nagbigay, no. For God loveth a cheerful giver. Walang pilitan, dapat bukal, dapat ito sa ating loob. Now, there is a great debate here, even in theologians and even in Baptist churches, pagdating sa mga uri ng pagbibigay. Sabi ng iba,
Hindi na daw po kailangan ang tithing. Sabi diyan, kung ano lang yung iyong nasa puso. Kung ano lang yung iyong nasa loob. Not to debate or to discuss whether tithing is applicable or not. Ang mahalaga po dito ay bukal po sa puso natin ang pagbibigay. At napansin ko, kalimitan, na mga hindi naniniwala sa tithing, hindi dahil because principle of doctrines, sapagkat umiiwas lamang sa pagbibigay. Kung ganun po ang ating puso, kahit ibigay mo yan, pero hindi tama ang puso, hindi po nararapat. Whether it is applicable or not, dispensation under the law, but even in time of Abraham, there is tithing. Ang mahalaga po, kung ito man ay applicable o hindi, ano yung magandang resulta na naidulot sa iglesia. Hindi rin naman ito'y pinagbawal, hindi rin sinabing wag na. Ito po ay ating pamantayan sapagkat ito po yung portion na ginawa ng Diyos upang sukatin noon ang pananampalataya at pag-ibig ng kanyang mga anak. Sabi ng Bible, for God loveth a cheerful giver. Ang puso natin sa pagbibigay ay may sakripisyo at may pagmamahal. And I do believe, kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magbibigay ng tira-tirahan at putal para sa Diyos. That's why ang tithes, ginawa ng Diyos na systematic during the time of Israel, sapagkat alam ng Diyos yung porsyento na maipapakita nyo na talagang nagsakripisyo kayo. Talagang kayo ay nagmahal sa akin at masaya nyo itong ginagawa. Sapagkat sa atin man, pag tayo ay nagbibigay sa mga taong mahal natin, masasabi mong mahal mo at masaya ka, nagsasakripisyo ka. Pagka ito is barya lamang, mga putal, hindi natin tinitingnan yung mga bagay na yun, pero kung sa yung sarili, malaking bagay na yun, yun po ay buong sakripisyo at pagmamahal. Pagdating sa usapin ng pagbibigay, hindi po natin kailangang pilitin sapagkat ang makita natin, yung tayo po ay naging daluyan ng pagpapala at tayo po ay pinagpala. There are many debates when it comes to giving. Kung titingnan natin the Old Testament ways, may first fruit pa ba ngayon? May tithes pa ba ngayon? Diba? Kung ano man po ang tawag dyan, ang magdidikta ay kung gaano natin minamahal ang iglesia ng Diyos at kung ano ang nasa puso natin. At pag sinabi mong cheerful giving, hindi lang ikaw masaya, dapat masaya din ang Diyos. Right? Kasi pwedeng bulag ang iyong puso, bulag ang iyong isip na, ay masaya ako, nagbigay ako ng ganito sa Panginoon, pero alam ng Diyos, tira-tirahan mo lang yan. Na pag sa ibang bagay, kaya mong mas higit pa, pero pag sa Diyos, hindi mo kayang gawin ang bagay na yan. And if we will look in the New Testament, what is the way of giving in the New Testament? Not 10%. Macedonian church sold their possessions. Yung isang babae, ibinuhos ang pabango na nagkakahalaga ng ilang taon ng kanyang gana. Yung merong mahirap na ibinigay ang huling kusing. So, it's not 10%, it's more than 10%. If we don't believe in tithing, so apply the New Testament. They sacrifice more. Pastor, doon na lang pala ako sa 10, mas malaki pala yung New Testament. Alam nyo, hindi. If we question giving, it is because we question our heart. Yung puso natin hindi tama. Matupad mo man yung 10% o hindi, pero kung talagang ang puso mo, ito lang yung nakayanan mo, ramdam mo, ito yung sinakripisyo mo sa Panginoon, yun ang tinatawag na God loveth a cheerful giving. Pero alam ng Diyos yung portion na nung unang panahon ng Old Testament, ito yung sapat upang magpatuloy ang iglesia at ito yung sapat upang masukat ang ating sakripisyo at pananampalataya. Sabi sa unang Korinto 13:3, at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian, at ialay ang katawan upang sunugin, but look at the word, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Alam nyo, sa ating pagbibigay sa Panginoon, talagang medyo masakit, kasi sacrifice nga eh. Ano sabi ni Haring David? I will not offer anything that costs me nothing. Yung nararamdaman ko na talaga may sinakripisyo ako para sa Panginoon. Bagamat ito'y masakit, ngunit ito'y makabuluhan sapagkat alam natin, ito yung ating katapatan sa ating Panginoon. Unang principle, every man
according as He purposeth in His heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Unang-una po, wala po tayong pilitan. Wala tayong maririnig na, bakit parang may commitment na naman tayo? Wala pong pilitan. Bakit may sobre? Wala pong pilitan. Kung ano lang po yung nasa puso natin. Pangalawang principle na dapat nating matutunan, it is not biblical, but I think it is practical. Ang pamunuan ng iglesia ay may tungkuling patunayan na tapat at makabuluhan na nagamit ang kaloob. Unang Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahang tinatanggap ng bawat isa sa inyo. Number 2, transparency. Bagamat hindi talaga to doctrinal, kasi sabi ng Panginoon, pag naibigay mo na. Pero sa panahon na meron tayo ngayon, kaya marami rin po mga confused, sapagkat maraming abused. Maraming mga confused, magbibigay pa ba kami, saan ba napupunta? In our church, we practice transparency. Taon-taon po, in the State of Church Address, pinapaliwanag natin saan napupunta ang mga pangangailangan ng iglesia, ano mga proyekto ang naipatayo, ano ang mga programa, ilan ang tinutulungan nating misyon, and we give account to you. Hindi po para magkaroon ng kalinawan, sapagkat alam natin, hindi naman talaga kailangan. Pero para maging malinaw ang ating isip, kung paano sa gobyerno naghahanap tayo ng transparency, ito'y makabubuti sa kapanatagan upang malaman ng bawat isa na tapat din ang iglesia. And not all churches give account. Hindi natin masisisi. Pero sa atin po, we practice. Kita nyo naman kung paano tayo mag-report. Sobrang detalyado, mga nakagraph, mga naka-highlights ang mga percentage and so on, sapagkat ipinapakita din po ng iglesia. Sapagkat nakita ko rin po, pwede ring abusuhin ng pamahalaan ng iglesia ang pinansyal ng church kung talagang walang transparency. Siguro kung nag-uumpisa pa ang iglesia, halimbawa sa panahon ng ating senior pastor, laging abono, laging abonado, wala pa naman talaga mga member, siguro walang ibibigay na account kasi laging negative. Nung nag-umpisa ang Mandaluyong, talagang wala pang mga membro, puro pastor ang nag-aabono, ganyan. Pero habang pinagpapala na at may turnover na, it's good to give account. At bihira pong iglesia ang gumagawa po niyan. Na wala na tayong idea, ano kayang nangyari sa iglesia, milyon-milyon ang pumasok na pera, we're talking about gantong numbers, ano ang nangyari? So, bilang pangalawang principle, not much doctrinal but practical, ang pamunuan ng iglesia ay may tungkuling patunayan na tapat at makabuluhang nagagamit ang kaloob. Number 3 principle, hindi ka siniro ng Diyos. Lahat dapat tapat. Philippians 4:19, For my God shall supply all my needs according to His riches. Walang taong hindi makapagbibigay pabalik ng pagpapala sa Diyos. Bakit? Ang principle, hindi tayo siniro ng Diyos. Meron at merong pagpapala. Kaya nga magaling ang Diyos portion, percentage, hindi pwedeng pare-parehas. Sapagkat alam ng Diyos, may pinagpala ng malaki, merong maliit pa lamang, pero lahat merong dumaang pagpapala. Wala ka man trabaho, pero may nagbigay sa'yo, may nag-allowance sa'yo, may nag-pension sa'yo, meron at meron kang naging pagpapala. May nagregalo sa'yo, may nagbigay ng allowance sa'yo. There are times na we compromise. May mga time talaga na tayo ay nagipit. May mga time na tayo ay naipit. Pero yung pong halos talagang lagi tayong walang naibibigay sa Panginoon, it is impossible sapagkat hindi tayo siniro ng ating Panginoon. Meron at merong pagpapala at ang lahat ay nagsisimula sa katapatan sa maliit bago ibuhos ng Panginoon ang pagpapalang malaki. Kung meron man tayong mga pagkukulang, ilapit natin to sa Panginoon at nawa ay maging daluyan tayo ng pagpapala. As I said, we are very detailed when it comes to our financial transparency.
ating secretary, treasurer, laging minomonitor yan. Tinitingnan ko individually, hindi para malaman. At ito po ay very confidential. Tinitingnan ko at pinagpe-pray ko yung mga tao na sana Lord, makabangon po ang mga taong ito at maging daluyan din ng pagpapala. At someday, they will learn the blessings in giving. At nakita ko po, marami na pong mga pagbabago. Nagbigay tayo ng individual giving last time. Ano yung inyong mga naibigay sa Panginoon? Yung pong mga green, wala kayo niyan, nasa aming record lang. Yan po yung lahat ng buwan, walang butas. Lahat ng buwan, kahit papaano, hindi ko alam kung faithfully, pero meron at merong naibigay from our offering. Yung blue, lahat ng buwan, commitment, Mission 365, and even project. Yung mga white, may naibigay. Yung pula po, yun po yung butas, 0. May mga time na talagang buwan, nakalimutan or talagang nagipit. Pero yung 0 buong taon, it is impossible. Hindi ka siniro ng Diyos. And yung kabilang graph, marami po yan, mga adults. Medyo puti, good, green, good stewardship. Why I'm preaching this? Yung kabila, red, young people, namumula. You are the future giver of our church. Magre-retired na itong mga ito. Parang nandito, magre-retired na itong mga ito. Okay? Sa panahon nila, inalagaan, prinoteksyonan, at ginawa nila ang lahat upang maitaguyod ang iglesia. You are the future giver of our church. Mga magulang, wag lang grades nila ang tingnan natin. Tingnan natin ang kanilang katapatan sa Panginoon. Teach them to be faithful. Kung sa maliit, hindi natin magawang tapat, yung mga pangako niyong pag nagkatrabaho, mahihirapan kayong maging tapat sa Panginoon. No? Young people, millennial boys, millennial girls, okay lang yun yung 1, 2 buwan, wala. Pero yung 1 taon, parang sabi ko, it's impossible. Hindi tayo siniro ng Diyos. Hindi tayo siniro ng ating Panginoon. Kung may mga naging pagkukulang man. Kaya, and I've seen last time, yung mga dating namumula, unti-unti tang natuto uling magbigay sa Panginoon. And I've seen the significant changes in their life. Kaya mga kapatid, consider our ways. Sabi po ni Haggai, consider our ways. Wala ba talaga? Sikapin natin. God, another principle, God doesn't need our money. Young people, ano bang magagawa ng offering na 20, 50, 3 tinapay lang, 5 tinapay? Hindi. God doesn't need our money. All of it belongs to Him. Ang gusto lang ng Diyos, matuto tayong maging tapat at sukatin ang ating katapatan. Alam nyo, nakakatuwa nga dito kahit hindi naman malalaki ang binibigay natin, pero nadadamay tayo sa usaping malaking pagpapala. At ang blessing doon, bahagi ako niyan. Kasama ako dyan. Maliit man o malaki, pare-parehas lang sa Panginoon yan, according to our heart, so much given, so much required. Now, let us look at the percentage of each cell group members. Report natin to last time. Cell group na po, tingnan natin, fast forward. Noong 2023, tingnan natin to ha. 2023, ang nag-top 1 natin ay coming senioritas. Ibig sabihin, 95%, let's say sila ay 10, siyam ang halos consistent sa pagbibigay. Noong 2023, ang may pinakamababang turnover percentage ay ang millennial girls, 45%. Kung kayo ay 10, 4 ang talagang marunong magbigay. Not faithfully kasi hindi ko alam kung talagang magkano ang dapat. Pero at least may lagay. Noong 2023, 66% ang ating percentage ng giving. Pero 66%, marami ng pagpapala ang binigay ng Panginoon. How much more and so much the more? 2024, nananatili, top 1 ang coming senioritas, 91.66%. Palakpakan nga natin. Ibig sabihin, halos ang grupo nila lahat
marunong at natuto na magbigay. Ang top 10, bumaba ang bachelors, 40%, 4 sa 10 ang consistent sa pagbibigay. 60 or 59%. Medyo bumaba ang porsyento sa kabuuan. Pastor, bakit bumaba? Mas tumaas ang offering. Kasi yung iba, natutong mas higit pang magsakripisyo at may pinadaang pagpapala. Pero pagdating po sa usapin ng giving, hindi lang natin tinitingnan yung laki ng offering, yung dami ng nagbigay. Sapagkat gusto nating maikalat ang daluyan ng pagpapala. Ngayon pong 2025, tingnan naman natin. Ang top 10 natin nananatili, bachelors, 45.79. Bachelors, may trabaho na yung iba sa inyo. College na yung iba sa inyo. Consider your ways. Top 9, millennial boys. Top 8, dream chasers. Top 7, tumaas ng konti ang millennial girls, 56. Top 6, MIB. Top 5, Mars, 61. Top 3, mataas na ito, Wonder Women, 7 out of 10, 73%. Top 9, or top 2, coming senioritas, nausadan kayo ngayon ng League of Legends, 93.5%. Palakpakan natin ang mga League of Legends. Lumilipat na kasi yung iba sa League of Legends. No? Our average consistency, not faithfully, for this church is 59%. Church, imagine, 59%. Papaano kung 75, 85, ano pa kaya yung kayang maging pagpapala at maging daluyan tayo ng pagpapala upang makatulong sa iba. That's why I challenge you. Magbigay man tayo o hindi para sa Panginoon, nagpatuloy ang gawain ng Diyos. Nagbigay ka man o hindi, natuloy ang proyekto. Nagbigay ka man o hindi, natuloy ang programa. Nagbigay ka man o hindi, nakapagbigay tayo sa ating mga missionaries. Ang maganda, naging bahagi tayo, maliit man o malaki, sa pagpapala ng ating Panginoon. Amen? Wala na sa slides to. Anong number na tayo? 3? 4. Ano bang oras na? Pwede pa. Okay, number 4, principles. Sabi sa inyo, 25 ito babawas lang tayo ng ilan. Okay, kaya nyo pa po ba? Parang sumasakit ang ating dibdib, no? Sana maging maluwag yung ating pagtanggap sa pagbibigay po, sapagkat ito po ay daluyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Kung may pagkukulang man tayo, ay ilapit po natin sa Panginoon. Okay? Sunod po, ang pagbibigay at pagtatapat sa Diyos ay isang lifestyle. It is not seasonal or conditional. Hindi po ito sa panahon lang na talagang sobra-sobra, hindi lang sa panahon na nagustuhan natin, birthday ko, not conditional, pag meron, pag wala-wala, sapagkat lagi namang meron at meron. Ito po ay lifestyle. That's why, tinuturuan natin ang mga young people. Ang mga young people, kaya ko pang in-confront. Mga adults, accountability nyo sa Panginoon. Lagi ko sa kanila tinuturo. I-develop nyo hanggat bata pa na maging lifestyle nyo ang pagbibigay. Sapagkat kung sa maliit, nahihirapan kayo, yung inyong pangako na, Pastor, yaan nyo pag nagkagato, mahihirapan kayo. It is a lifestyle. Kaya mga magulang, bata pa lamang, maganda kahit pahulog-hulog ng papiso-piso sa offering doon, natuturuan natin sila, na-develop na natin yan. Tinuruan kami na ay mga magulang, bata pa lamang, kahit di naman namin pera, linalagyan kami hanggang sa sarili naming baon, naglalagay at naglalagay. Diba? Lifestyle. Pag sinabing lifestyle, bahagi na ng buhay natin to. At doon sa mga consistent, alam nyo na yan, hindi na negotiable ang giving. Kumbaga, automatic na yan. Even sa ating mga buhay, sa aking buhay bilang pastor, whether ako'y may utang pa or kung ano pa, non-negotiable ang giving. I will give what belongs to God. At uunahin ko to bago pa man ang mga bagay-bagay sapagkat ito yung aking naging lifestyle. At darating yung time na bagamat sakripisyo, hindi na ganun kahirap sapagkat ito yung lifestyle na. Young people, maging sa mga adults, it is a lifestyle. Hindi lang pagka ikaw ay nandito, hindi lang pagka ikaw ay may kondisyon na tayo na pag ako'y na-promote, pag ako'y pinagpala, kung sa maliit pa lang, hindi mo magawa, paano pag ikaw'y pinagpala pa? Lifestyle. Develop.
And I've seen sa mga young people, may mga ilan-ilan na rin na talagang nagiging lifestyle na nila. Alam na nila yan, pagpasok nila dyan, alam na nila yung kanilang sobre. And for the record, kung kayo ay member ng church, meron kayong sobre. Bago ang ating sobre. Ginagamit natin para sa Panginoon. Lifestyle. Diba? It is not to brag, but to give you a lesson. Alam niyo ba, millennial boys, kung sino ang top 1 sa inyong giving? Si Amir. Wala pa talagang baon yan. Alam niyo sa millennial girls, kung sino ang top 1 sa pagbibigay? Si Yafa. Bata pa lang, dinedevelop na namin, Amir, ito ang bibigay mo para sa Panginoon. May offering, lagyan mo yan. Pag prayer meeting, maglagay ka dyan. Sa kanila, parang laro lang yun. Sinushoot pa nga sa basket yung mga barya eh. Pero nade-develop nila yon. Na pagdating sa Panginoon, dapat marunong kami magbigay. Let us develop. Kung gusto nyong pagpalain ang inyong mga karir, gusto nyong pagpalain ang inyong mga pag-aaral, ang mga trabaho nyo someday, gawin yung partner ang Diyos. Make it as your lifestyle. Iba-iba ang dating, kaya nga sabi ng Panginoon eh, diba? So much given, so much required. Eh pastor, nakakahiya naman, parang kayang-kaya na naman nila, magagandang trabaho. No, kanya-kanya tayong accountability. Kung ito pa lang talaga ang dumaan sa aking pagpapala, hindi ito lang yung aking maibibigay sa Panginoon. Hanggang sa hintayin din natin na unti-unti nabuksan ng Diyos ang pagpapala sa ating pong buhay. Number 6. Number 5, principle. Okay. We cannot outgive God. We cannot outgive God. Anong ibig sabihin nun? Hindi mo pwedeng ipagyabang at lampasan na sabing, Lord, tingnan mo naman ang naibigay ko sa iyo. Sobra-sobra na. Lord, ako ang naging daan ng pagpapala dyan. We keep humility, we humble ourselves. Kung usapin ng pagbibigay, unang-una, kung walang buhay na binigay ang Diyos, wala kang maibibigay. Everything belongs to God. Sabi nga ni King David, who am I, or Lord, sino kami to offer you this sacrifice? Kahit pa sabi ni Haring David, ginto yung kanyang binigay, pinakang mamahalin. Sabi ni Haring David, sino naman kami, Panginoon, para magbigay sa inyo ng handog? Wala naman kami kung wala kayo. Wala ang aming trabaho kung wala kayo. Wala kaming trabaho kung wala kaming kalakasan. We cannot outgive God. Alam nyo, ang pinakamagandang motivation sa pagbibigay, huwag mong tingnan yung binibigay mo sa Diyos. Ang tingnan mo, yung binigay sa iyo ng Diyos. Nagbigay ka ng 1,000, ibig sabihin, 10,000 ang binigay sa iyo ng Panginoon. Tumataas ang giving mo, ay tumataas na yung aking giving ngayon, ang laki nito. Ibig sabihin, tumataas din ang giving, ang pagpapala ng Diyos sa buhay mo. We cannot outgive God. Sa araw-araw, ang puhunan natin kalakasan mula sa Diyos, at kung kine-claim natin na ang buhay natin, ang lahat ay para sa Diyos, God deserve what belongs to Him. Wala naman tayong santo, wala naman tayong ribulto na pwede natin dun ialay. Pero sabi ng Diyos, I will give you a church, and that church is my body. Ang iglesyang yan ang aking maging katawan. If you love it me, love my church. If you want to share the portion of your sacrifices, give it to the church, into my storehouse, that there may be meat. Ang iglesia. At alam nyo, ang magandang prinsipal, yung binibigay natin sa Diyos, hindi naman talaga para sa Diyos eh. Para din sa atin. Nagbigay tayo ng para sa project, para sa aircon. Sino ba ang linamig? Di ba? Hindi naman kailangan ng Diyos yung binibigay. Tayo din naman ang mga nakikinabang. Di ba? May mga program tayo, sino rin ba ang sumaya? Hindi lang tayo, kundi yung iba. Kaya sa usapin ng pagbibigay, hindi kailangan ng Diyos eh. Pero alam ng Diyos, ito yung ating paraan, and we cannot outgive God. Number 6. Number 6. Maliit o malaki, ang mahalaga, marami. Amen? It is not just about the quality, but the quantity. Sa ibang principle, kabaligtaran yun. Ibig sabihin nun, maliit man o malaki, kahit ang mga binibigay ng iba ay maliliit lang, walang problema yan. Ang mahalaga, marami. Alam nyo ang danger sa church? Ito, nangyayari ito nung mga panahon dati nung una nyo, tinitingnan ko yung record. Mataas ang offering, pero ang nagbigay 13, 12, umiikot lang doon. Kay kapatid na nasa gantong lugar, hihintayin ko magbagsak. Ay pagka nawala ng trabaho yun, naku, patay ang church nito.
That is the record of our church. 2026, ganun ang nangyayari. Pero sabi ko, marami pang pwede ah. Kahit maliliit yan, pag pinagsama, may kapangyarihan at may maibibigay at mas mapapalago ang iglesia. Hindi kailangang malaki o maliit man o malaki, ang mahalaga marami. And I've seen that on the records of our treasurer. Yung iba natuto ng pagbibigay. Yung dating palabi-labing dalawa, ngayong first page, second page, every Sunday, ang mga nakalagay, 50 pesos, 1,000, 30, 75, iba-iba. Meron naman talagang higit pang pinagpala. Kaya tayo po, hindi tayo kinakabahan pag wala yung ating mga top givers. Purihin ang Panginoon sa buhay nila, sapagkat meron pang mga nakaback up, kahit maliliit, pag pinagsama-sama, may bagay. Kaya, maliit man o malaki, ang mahalaga, marami. Strength in numbers. Pinakang huling principle po sa atin. Mas mabuti ng magmukhang pinagpala kaysa magmukhang kaawa-awa. I'm talking about the church. Hindi ko alam ang puso natin. May mga narinig ako minsan na parang masyado namang church natin. Bibili ng mga camera, bakit ang mahal ng camera yan? 100,000. Bakit kailangan maraming aircon? Bakit kailangan palitan ng upuan? Anong gusto natin? Pangit. Bakit pag sa labas, gusto natin maganda, pero pag sa Panginoon, bahay, sambahan ng Diyos. Nanggaling na tayo doon. Sa nagmumukhang kaawa-awa. Kaya ngayon, pag na-renovate ang church natin, pag dadaan ang church dyan, anong masasabi ng mga tao? Nakita namin yung church na yan dati, hindi ganyan, pinagpala. Kaysa naman magmukha tayong kaawa-awa. You know, this is the problem of many churches today. Natatakot sila na turuan ang kanilang mga member ng pagtatapat sa Panginoon. But in this church, the blessing unfolds when the member learns to give what belongs to God. Pwede natin ikatwiran, Pastor, mahirap lang yung mga membro namin, magbubukid lang. Diyan nagsimula ang OBBC. Pero nakita ko, hindi mahirap. May mga teacher, may mga professional, hindi lang natutong magbigay. Kaya hanggang ngayon, nananatili, maraming mga churches nakakaawa. I'm sorry, it is not for them na pulaan, pero kailangan matutunan din ng mga members na mahalin ang gawain. Di ba? Okay lang kung 1 taon, 2 taon pa lang gawain, pero kung mga 20 years na sa gawain, at kita mo naman, may mga professional na, ang mga membro nagkasasakyan na, pero hanggang ngayon, ang church, sira-sira pa rin. Ilang taon nang tumutulo ang bubong, dinalagyan lang ng tape or kung ano pa man, nakakaawa. Ano mas pipiliin natin? Nagmumukha tayong kaawa-awa o mukhang pinagpala? On the other part of our mind, pwedeng maglaro ang isip natin, naku, ang yaman pala ng church na yan, pinagpala pala yung church na yan, may transparency naman tayo, na i-report naman sa inyo. Mas mabuti na po yung nagmumukhang pinagpapala. At dahil pinagpapala ng ating church, mas nagiging madali sa atin ang pananambahan at mas nagiging maluwag sa atin ang pag-iimbita ng ating mga bisita. Kaya church, I think that's enough for today. Salamat sa Panginoon. Again, pwede naman pong hindi na. In fact, maganda naman ang kalalagayan ng ating pinansyal. But the Lord touched my heart. Ibahagi mo to dun sa iba pa. Upang sila ay maging bahagi din ng pagpapala ng iglesia at pagpalain ng kanilang buhay. And some of you will testify, puri ng Panginoon, sa maliit man o malaki, kung papaanong tayo isinubok ng Panginoon sa katapatan, kung papaanong pinagpala ng Diyos ang ating buhay. Hindi man laging sa pinansyal, sa ibang portion ng pagpapala ng ating pong buhay. Kaya, blessings unfold principles in blessing. Nawa, sa pagtanggap natin ng mensahe ng pagbibigay, hindi po ito laging ganito, bihira ako mag-preach ng giving, pero gusto ko munang medyo balikan natin para sama-sama ulit tayo sa mga pangitain ng ating iglesia at kung ano paman. So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Ama naming Diyos, sa araw pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo. Salamat Panginoon sa mga biyaya at pagpapala niyo po sa church na ito. Itama niyo po ang aming puso. Keep us humble, O God.
Salamat, Panginoon, kung kami man ang mga naging daluyan ng pagpapalang ito. Kung kami man, Panginoon, ay may mga naging pagkukulang, patawarin niyo po kami. Tulungan niyo po uli kami, Panginoon, na subukin ang aming pananampalataya, ang aming pagtatapat. Provide niyo po aming mga pangangailangan. At nawa, marami pa kami mga principles na matutunan mula sa inyong salita. Kaya Lord, gawin niyo, Panginoong emblem of blessings ang church na ito. Mula sa history ng nagsimula kami sa wala, ngayon ay inyong pinagpapala. I pray, O God, for the new generations, for the next generations of this church. Bagamat sa inyo at kayo pa rin ang pinagmumulan, pero merong pinagdadaluyan. I pray, O God, that these next generations will be faithful, loving this church, willing to sacrifice, willing to be a steward of blessings. Kaya Lord, purihin po ang inyong pangalan at anuman, Panginoon, mga pagpapalang ito, sana matamasa din ng ibang churches. At hindi lang po sa amin, tulungan niyo po kami na marami pa kaming mabahaginan ng pagpapalang ito. At Lord, piniprepare po namin ang lahat ng ito for the next generation. Kaya Lord, salamat sapagkat we believe that what we give to you is not an expenses, it is an investment. Investment, O God, for the kingdom of God, for the propagation of the gospel. At muli, Panginoon, patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa. Muli, bless niyo rin po ang aming kaloob sa umagang ito. Basbasan niyo po ito at bigyan niyo kami ng lakas sa aming mga trabaho. At nawa, Panginoon, ay ipromote niyo po ang bawat isa nang naaayon sa inyong kalooban at naaayon na rin sa aming kakayahan. Pinagpe-pray po namin ang mga negosyo, ang mga hanap buhay. At kung may mga nag-i-struggle financially, Lord, tulungan niyo po sila, give them wisdom. Magbigay kayo ng mga tao na makatutulong sa kanila upang makaahon. And mostly, O God, give us wisdom in our financial decision. Sapagkat may mga pagkakataon na pinagpala na pero nawala pa sapagkat meron kaming mga naging maling hakbang. Bigyan niyo po kami ng tamang decision, Panginoon, sa buhay. At kung ito man, Panginoon, ay panahon talaga ng pagsubok, ay kami, Panginoon, ay nananiwala at nanampalataya na kami, Panginoon, ay itatawid niyo po dito. Muli nagpapasalamat po kami. Salamat sa mensahe. Basbasan niyo po ang aming kaloob. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Remain standing as we have our offering. Let us sing the Old Rugged Cross. The Old Rugged Cross, verse 1, ready, sing. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to Lord Calvary. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
to that old rugged cross. I will ever be true, each shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I share. So I cherish the old rugged cross, till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tayo po'y makakaupo na. At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po ay magpapaunlak po ng ating mga bisita. Kung natawag man po ang inyong pangalan, maaari po kayong tumayo at mapalakpakan at mapaunlakan po ng bawat isa. So January 19, 2026, andito po ba si Princess Malinaw Parang? Tama po ba? Ayun, so palakpakan po natin. John Garcia, Rivera Family Pastor. So si John Garcia po ay bisita po ni Brother Christian at ni Sister Shadi. Third time visitor. While si Princess Malinaw po ay bisita po siya ng Rivera Family. First time visitor po natin. Next time po, bisita po ni Tito Ferdy Cahayon. Second time visitor, Johara and Rosie. Tama po ba? Ayun. So palakpakan po natin. Next po is bisita po ni Tita Raquel Rino. Third time and second time, si Nico Maras at si Paul Andres from Ilaya po. Ayan, so palakpakan po natin sila. At bisita po ulit ng Rivera Family, second time po, si Sir Abraham. Tama po ba? Ayun, so palakpakan po natin. At yun lamang po ang ating pong mga bisita at kayo po ay malugod po naming tinatanggap sa aming pong iglesia. Alright, salamat. Kagalakan din natin sa church pag may mga bisita tayo. Ano? At nadako lang tayo sa ilang mga updates and announcements. Ano mga updates natin dyan? Of course, last week, papasalamat tayo sa Panginoon for our Church of the State of the Church Address. At pag-pray lang natin po yung ating ongoing construction for this week. What else? Mabilis lang yung ating mga announcement. Later, popost na natin yung ating orientation for our second semester for our MBBI. At ito na po yung mga open subjects natin for this year. Meron tayong 6 subjects under Pastor Lem, Church Administration and Leadership. Chaos of Cults, sa inyo pong and World Religion, sa inyo pong lingkod. Sister Roxanne will teach financial literacy. Sister Lenny will teach about missions and church planting. And then Preacher Camps will teach about youth leadership. Okay? At ipopost natin yan sapagkat hindi lang po dito. Marami po tayong students online from other places of the Philippines, even sa ibang bansa po. Kung gusto niyo pong maging bahagi ng Bible School, kahit adults po, open ito. You can choose one subject sa gabi at ito po ay through Zoom or online naman. Next, we have core meeting next Friday sa atin pong mga officers at ilan lang sa mga preparations natin for the first quarter activities ng ating iglesia, Sunday School, sa multimedia at iba pa. Kasunod nito, followed by our multimedia meeting, abang ipe-prepare natin yung ating junior multimedia team this month of February. Sapagkat people come and go, maraming mga nasa ministry nila ang aalis na sa mga Sunday School. Kaya sa church po natin, talagang we keep duplicating and passing leadership sapagkat may mga time din po talaga na by any reason ay umaalis po yung iba. That's why we keep training and training. Alright? We would like to recognize our celebrants this morning. Bagamat ko konti ang celebrants natin ngayong January, pero nais namin kayong paunlakan at kayo po ay maipadalangin natin sa Panginoon. Kim, makiki-assist dito. Someone will play happy birthday. Nandito si Kuya Abel. Kuya Abel? Okay. Nandito ba? Parang wala.
Kuya Abel, senior na rin ito. Si Kuya Abel. Halika, Kuya Abel. Birthday nung 6, palakpakan natin. Si Mac, nakaalis na po, ano? Si Charmel, nung 11. Charmel. Okay, halika. And then si Brother Marlon, nung 15. Si Kuya Abra, birthday din nung 15. Okay, nakaalis nata si Kuya Abra. Okay. 16 si Faye, si Ate Glycy, si Ate Tina, si 25 si Ate Belen. Abaw, Ben. Birthday din ni David. David Miranya. Okay. Sino pa po ang celebrant ng January? Kukunti ito ngayon. Okay? Sino pa? Makikitaas kahit bisita. Baka may celebrant. At we will pray for you. Halika dito, yung bisita natin. Halika dito. At we will pray for you. Meron pa sa mga bata. Baka may nakalimutan tayo. Again, wala man yung ating sobre if you want to be part of our Mission 365 offering. Okay? Bilang tulong po natin sa ating mga churches. Okay? Makikibigay po nito. Meron pa po ba January? Okay, sa mga bata, maraming cake itong binili. Baka meron pa tayo. Okay, let's sing. Happy birthday. Ready? Sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Tagalog, ready, sing. Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang, maligayang bati. Okay, ang tapos na, ano, ang hindi pa tapos ay si Ate Belen at saka si David, ano. Let's pray for them. Please stand with me and we will close also in prayer. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. May mga bata, may nakatatanda. Dalangin tayo. Panginoon, sa araw pong ito, dinalapit ko po sa inyo ang mga batang ito, kabataan at nakatatanda. Salamat, Panginoon, sa pinakamagandang regalo, ang buhay. Salamat, Panginoon, sa ilang taon ng pagpapahiram niyo po ng kalakasan. Patuloy niyo po sila, Panginoong, patnubayan nito at samahan, Panginoon, sa kanilang mga pangarap at sa mga natitirang taon ng kanilang buhay. Salamat sa buhay, lalong higit sa buhay na walang hanggan. Salamat sapagkat nakakilala po sila sa inyo, Panginoon. Muli, Panginoon, hindi man laging material ang pagpapala. Pero Lord, makita rin namin yung ibang mga pagpapala sa aming buhay, pagpapala ng nandito ang aming mga kasama sa buhay, pamilya, pagpapala na nakapagtrabaho, nakapag-aaral, pagpapala na may kalakasan. Kaya Lord, I pray for them. Basbasan niyo po ang kanilang buhay at samahan niyo pa po sila, Panginoon, sa kanilang mga takbuhin, ganyan, Panginoon, sa takbuhin ng kanilang pananampalataya. Muli, nagpapasalamat po kami. Ito po aming dalangin sa matamis sa para ni Jesus. Amen. You can blow your candle. Hipan na, hipan. Okay? Hipan nyo ng candle nyo. Ayan. Sige, once again, January celebrants. Maraming salamat po. Remain standing as we close. Maraming salamat. Awitin natin ang agap natin, alas 10. Makakapaglaba pa kayo. Yung ang dahilan nyo yung maglalaba. Okay? Awitin natin. Thanks to God for my Redeemer. On the second stanza, magkamayan tayo. Let's give a warm welcome and blessed sa ating po mga kasama. Thanks to God for my Redeemer. Sister Laika, dito ka sa second stanza. Second stanza. Sa akin, Laika. Second stanza, ikaw pumalan sa akin. Alright, on the first, ready, sing. Thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for blood and not a memory. Thanks for Jesus by my side. Thanks for pleasant balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. On the second, tayo po'y magkamayan. Everybody sing. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain and thanks for pleasure. Thanks for gold
for in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for doors their stems contain. Thanks for and thanks for fireside. Thanks for hope, that sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for handy peace we need. Thanks for hope in that tomorrow. Thanks through all eternity. Amen. To God be the glory po para po sa bawat isa. Good morning sa mga kababaihan. Meron pong invitation sa atin sa Saturday, 8:30, taga Hillside po. Ladies Fellowship, that will be 8:30. Isa pa pong announcement, dadalaw po tayo ngayon kay Nanay Consortium pong mga senior citizen na gustong sumama. Okay, yun lang po. Doon po sa sasama sa Sabado, maghanda ng 70 pesos for registration. At sabihin na po ngayon kung sasama para bilang lang po yung sa sasakyan. Thank you very much. Hillside po ay sa... Saan po ba yung Hillside? Anong lugar yun? Cimarron. Kay Pastor Leo Rection. Just inform us and prepare 70 pesos po. Thank you very much.